So, topic natin ngayon, KCL, KBL. So, KBL, ito na, so voltage law. So, at any instant, the algebraic sum of all the voltage around any loop in a circuit is zero. Okay, so pwede nating sabihin na in terms of yung equation, summation of voltage is equivalent to zero, or the algebraic sum of the voltages is equivalent to zero. So, yun nga lang, mag-assign lang kayo ng direction ng current flow. Okay, so kung conventional kayo or electron flow. Okay, so pag conventional current tayo, so papasok kayo sa positive. Okay. So parang ganyan lang lalabas. Okay. So ngayon kapag ganyan yan, tapos titingnan niyo yung flow nitong kasi naglagay tayo dito ng arrow. Okay. So sa pag natin ng voltage. So kapag ganyan na lalabas kasi dapat diba sa positive yung conventional. So kung nagbaliktad yung inassign nating ng arrow. Okay, so kukontra ka doon. Okay. So pero kung yung arrow na inassign mo is same ng direction nung source mo. Okay, so ibig sabihin nun is nag-aid yun. Okay. So hindi siya drop. Kumbaga dito hindi siya drop. Lumalabas is nag-add lang yung voltages niya. Kaya kung mapapansin nyo dito, okay, so kung titingnan nyo dito dito tayo nag-assign ng ganito. So, mapapansin nyo dito na ang arrow nito is from positive to negative. Okay. Nito is negative to positive. So, kukontra to, di ba? Ito. So, therefore, itong arrow nito is something na nakokontra dito. Pero ito is the same. Okay. So, dyan nyo tinitignan yung kung sabi natin mag-aid siya or magda-drop. Okay. So, basta ang idea lang ganito. So, una, huwag kayo masyadong malito. Basta ang idea lang. Titignan natin to kung paano mag-flow. Okay? So, kung kukontra sa kanya, negative. Pag hindi, same ang direction, positive. So, ito E. So, same ang direction. So, clockwise. So, positive. So, B1 plus B1. Huwag nyo na muna tingnan yung sign. Basta tingnan nyo lang yung arrow. Okay? So, ito ay E plus B1 plus B2 plus B3. Okay. Titignan niyo yung ng arrow. Okay, flow ng arrow. Dito naman, kukontra, di ba ito? So, E1 minus B1, kontra ulit, minus E2. Then, ito is the same, so plus. Okay, so ito lang yung so, ganun lang yung Pero makikita natin yan sa pagka inano natin ng mga resistors. So kasi kung ganito na same ang direction, well, nag-aid siya. So meaning nag-add siya dun sa total source mo. Okay? Pero pag kumontra siya, drop. So babawas siya. Okay? So ganun yung idea. Okay, so next is meron tayong tinatawag na voltage and current division. Okay, so kung maalala nyo sa series circuit, meron tayong source, kunyari for example, voltage source. Then meron tayong dalawang resistor. So meron siyang voltage drop. Okay, na dito, may drop siya dito sa resistor 1 and resistor 2. Okay. So, once na nag-assign tayo ng ganitong flow, so conventional current to, lalabas sa positive. Okay, so, pag pumasok sa resistor, positive, papasok siya sa positive ng resistor. Okay, ilalagay nyo ng plus minus to. Okay, tapos yung kuryente pa ganyan. So, plus minus to.
Ganito, plus minus. Okay? So, yun yung ano natin. Okay? So, itong drop, so drop siya kasi kung nilagyan na natin ng plus minus yan, yung obviously yung current kung may pagpo-flow dito using conventional current na ganito yung plus minus, ang flow niya is contra. Okay? Dahil doon sa lalabas siya sa positive dapat. Okay? Ito lalabas sa positive, lalabas din dapat sa positive yung current na nagpo-flow. So therefore, drop to. Okay? Babawas yung overall voltage niya. Kaya kung titignan natin, yung algebraic sum daw na according sa KBL, yung voltage drop or sorry, yung algebraic sum of yung voltages across ay ano dito sa complete path na to, okay, is equivalent to 0. Okay, so lumalabas na yung source is equivalent to yung the summation of yung individual voltage drops. So, ganun ang gusto natin sabihin. So, ibig sabihin, kung may voltage drop to, ito yung R1, voltage drop, ito R2. So, lumalabas is a summation of source voltage is equivalent to summation of individual voltage drops. Okay, so lumalabas dito, BS lang naman yung source natin. Tapos yung summation ng drops is BR1 plus BR2. Okay. So parang ganyan yung equation na mapuform mo. So ito yung equation ng KBL. Okay? So para magawa rin yan na hindi, ito kasi ginawa natin to based on sa statement. Okay? Pero pwede mo rin tignan yung mga signs. Okay? So parang ganito sa paglabas. So i-assume natin yung sa labas yung kung saan lumabas yung kuryente tayo magtitingin ng sign. So kung dito lumabas yung kuryente dito sa BS, so magiging plus BS. Okay? Tapos dito lalabas yung kuryente minus. So minus BR1. Lalabas yung kuryente dito sa minus BR2. Okay, tapos ikot ka. So babalik ka dito, is equivalent to 0. Kaya kung titignan nyo, ganun din yung makukuha yung ito i-transpose natin sa right hand side. So ganun din ang makukuha yung equation. Susunod kayo dito sa ng statement ng KBL or yung gagawin niyo, titignan niyo yung mga signs. Okay? So ganun din. Okay? So kung ganun ang tinignan natin sa palabas, pwede yun. Pwede rin sa papasok nyo tignan. So kung sa papasok naman, so minus BS naman. Okay, so papasok sa plus BR1. Tapos plus BR2. Tapos ikot ka, equals to 0. So ito, pag tinranspose mo sa right hand side, okay, so magiging ganito na siya. Okay, so same lang rin naman dito. Okay, so parehas lang. Kaya ibig sabihin, wag kayong malilito kung basta alam niyo lang yung pasikot-sikot nung kaya nga in-explain ko maigi yung para hindi kayo malilito kung sakaling nililito kayo ng teacher. Joke. So kasi depende yan, sabi ko nga, ang teacher nyo gagamit yan ng conventional or electron flow. So tanungin nyo lang muna kung sino man maturo, kung si Sir John o si Sir Borms o si Sir itanong nyo sa kanila kung ano yung gagamitin nila para hindi kayo malito. Pero kung sakaling electron flow, okay lang din naman kasi alam niyo naman, di ba, nakabaliktaran lang naman yung okay, so lalabas lang sa negative. Pero ganun pa rin lahat. Okay? Kaya kahit anong gamitin mong flow, okay, kung conventional or electron flow man yan, same lang din ng natin. Kaya wag sana kayo malito. Okay? So, ang approach nyo, ganun din. Ganun pa rin yung way ng pag-solve.
Okay, so ito, simple lang to pero pag hindi nyo to nakuha tong part na to, kung paano natin sineset up yung flow, yung pag-assign ng voltage, ay ng signs. Okay? So, pwedeng dyan kayo mahirapan. Okay? Kasi nalito-lito kayo dyan. Pag dyan pa lang nalito na kayo, paano pa yung analysis niyo? Okay? So, kaya dapat mahasa kayo dito. Okay? So, yun. So, once na setup natin yung KBL, pwede na natin gamitin yung iba pang laws na alam natin. Okay? Which is yung Ohm's law. Okay? So, papalitan lang natin yung kasi i-state natin siya in terms of voltages. Okay? So, yung mga voltages na yan, B sub S, yung B sub R1, saka B sub R2, yung drops, pwede mo siyang i-represent din using yung Ohm's law kung meron kayong hahanapin na kunyari, may mga parameters kayo na gusto yung kunin. Okay? So, pwede nyo gamitin yung equivalent ng Ohm's law. Okay? Para palitan yung mga voltages. So, itong example, okay, so using Ohm's law, ang B sub S is equivalent to B sub R1 plus B sub R2. Ngayon, yung B sub R1, kunyari gusto mong kunin yung current, okay? Or gusto mong kunin yung R1, okay? Or yung R2, okay? So, pwede yun ang gamitin yung equivalent resistance ng lahat. Okay? So, dito ang ginawa niya, yung B sub S is equal to B sub R1 plus B sub R2. Pinalitan niya yung B sub R1 ng I times R1. Okay? So, ito kasi yun. So, yung voltage drop dyan sa R1, using Ohm's law, it is equivalent to I, small I. So, small I na yung gamitin natin kasi yung binigay. Times R sub 1 or R1. Okay, R1 pala. Hindi niya ginawang sub. So, R1. Okay. So, parang ganun. So, IR, kaya ito yung pinalit niya. Okay. Then, dito naman sa RBR2, kunyari, gusto niya kunin yung B sub R2, voltage drop dito. Okay. So, yung B sub R2, ang inilipat niya ng left-hand side. Ay, hindi. Hindi na pala kasi positive. Itong IR1 ng transpose niya punta sa kabila. Kaya B sub R2 is equivalent to B sub S minus I times R1. Okay. So, ganito yun Okay. So, sabi kasi natin, kasi ang gusto natin ngayon is yung voltage division. So, ibig sabihin, alam naman kasi natin na yung source is equivalent to yung individual drops. Okay? Pero kung gusto mong kunin yung drop nito, kunyari nitong R2, ito yung ginagawa natin ngayon. Okay? So, kung gusto mong kunin yan, di kunin mo lang yung palitan mo itong B sub R1 ng I times R1. Okay, then kunin mo yung B sub R2. Basta, makukuha mo yun kung given yung B sub S. Okay? Kaya ganun ang ginawa niya. So, nagsimula siya sa ganitong equation. Okay, tapos gusto mo makuha to, hanapin to. E di syempre, parang ganito lang yan. Okay, B sub S, i-transpose mo ngayon to, B sub R1. Okay, tapos itong B sub R1 sa kanya pinalitan ng I times R1. Okay, parang ganun lang. Yung B sub R2. Okay, so ito yun. Yun yung equation 1 mo. Okay, so, sabi rin dito, but pwede rin natin kasi sabihin na ganito siya. Itong but na to, ang galing naman yun dito sa ganitong equation. So actually, yung pa rin naman, yung doon pa rin sa original equation natin. B sub S is equal to B sub R1 plus B sub R2. Okay, dyan pa rin ang galing yan. So yun nga lang, tinignan natin yung current. Okay, so I times R1, Ohm's law pa rin.
Tapos I times R2. Okay, B sub S. So, B sub S natin. So, since same ang I natin, ilabas natin yan. So, parang ganyan. Okay, so, tapos ngayon kukunin mo I. So, ang I natin is B sub S over R1 plus R2. Okay, so, itong, ano na to, nakuha natin na equation. Diba ito yun? Okay, so, yun na yun. Yun lang. So, dito, kasi kung titignan natin ilan ang unknown natin dito. So, actually, assuming lang yung mga R1s is unknown. Okay. Dito, parang lumalabas dalawang equation. Ginamit lang natin ito kasi para makuha tong voltage division formula, voltage divider formula na tinatawag. Okay. So, assuming given syempre yung mga BS dyan, yung mga resistor values, okay, then kukunin natin yung mga individual voltage drops, B sub R1 and B sub R2. Okay, so ngayon, pag nakuha na natin itong dalawang equation na to, pwede na natin siyang i-relate. Okay, so using equation 1 sa 2. So lumalabas dito is re-replace natin yung I. Since given yung I na ganitong equivalent niya. So balikan mo equation 1. Okay, substitute equation 2 to equation 1 sa I. So ang magiging result niyan is ito. B sub S minus, di ba, I times R sub 1. Yung I ngayon, ipalit mo itong buong to. Kaya lalabas is B sub S minus B sub S over R1 plus R2. Okay, so yun yung yan, so parang ganyan. Tapos yan. So kung mapapansin nyo dito yung B sub S ang ang common. Okay, so B sub S, so times 1 minus 1 over R1 plus okay, so parang ganyan yung tama ba? Teka. B sub S minus I times R1. Okay. So ito pala, meron pa dito R1. Sorry, hindi ko nakakita yung ilagay. Okay, so pinalitan lang natin yung I nito. Then syempre may R1. So therefore dito may R1 na yan. Kasi R1 times B sub S. Yan, so parang ganyan. Tapos, syempre, okay, so, pa rin. So, B sub S. 1 minus R1. R1 plus R2. Okay, so, hindi siya, fraction. So, kailangan gawin nating same din yung denominator. So, lalabas dito is R1 plus R2 over R1 plus R2. Okay, tapos minus R1 plus R2. Okay. Parang ganyan. Okay, nasusundan ba kung anong ginawa natin? So, itong 1, pinalitan natin ng para magkaparehas sila ng denominator na R1 plus R2. Siyempre, sa denominator, kailangan yung numerator ganun din para technically ito 1 lang to, equivalent to 1. Okay? So once na same na yan, pwede mo na siya makombine. Okay? So R1 plus R2. Tapos dito sa taas is R1
plus R2 minus R1. Okay, so paano yan? So magka-cancel yung R1. Kaya ang voltage drop sa R2 is equivalent to V sub S times R sub 2 over R1 plus R2. Okay, so magaling. Okay, so ito na. So yun din ba yun? Okay, so ito rin yun. So R2 over R1 plus R2. Ganun natin. Okay, so ganun siya. Okay, so yung B sub R1 naman, B sub R1, ito naman yun. So babalik ta rin mo lang. Parang ang mangyari naman is, doon ka pa rin sa basic formula pa rin na B sub S is equal to B sub R1 plus B sub R2. So ang gagawin mo lang naman is, B sub R1 naman yung titira mo. So B sub S minus B sub R2 na. Okay. Because using Ohm's law, A times R2. Okay. So parang same din ito, actually. Papalitan mo lang R1 o R2. Okay. Kaya pag ginawa natin yun, papalitan mo yung R1 o R2. Okay. So ito R1 na to, kunyari lang. Okay, R1 to. Tapos, syempre ito R2. So R2 itong nasa taas. Kaya para ang magka-cancel dito naman is R2 naman ang magka-cancel. Matitira naman yung R1. Okay, kaya ang pinaka-result niya, hindi ko napapakita kasi sayang yung oras. So, same lang naman kasi. Pero pwede nyo i-derive rin yan mamaya. So, pagka may time kayo kayo na mag-derive. Okay. Basta mangyari dyan, B sub R1 is equal to BS. Tapos, times, parang pag pinulit natin yan. Same din yan na parang ganito. Ginanganin ko na konti. Pero dito, R2 na kasi ito. Parang ganyan. Okay, kaya ang nag-cancel dyan yung R2. Tapos ang result natin is R1 over R1 plus R2. Okay. So, B sub R1. Yeah. So, itong dalawang to, yan, ito, saka ito. Yan yung voltage divider formula na tinatawag. Okay, so ito yung pag-derive nun. Okay, so gagamitin mo rin yung Ohm's law, yung KVL, para makuha yung voltage divider. Kasi minsan, ewan ko kung meron kayong subject before na ganito, na diniscuss yan. Pero dapat ito yung syempre sa college nyo, ito yung first. So kaya diniderive natin para at least alam nyo kung saan galing. Okay? So kasi yung iba, kasi minsan, sasabihin na lang, ito yung voltage divider formula. Okay. So kayo, i-accept nyo na lang. May mga ganun kasi. Kahit ako naman dati nung nag-aaral ako, parang hindi naman dinerive ng teacher namin to. Pero isipin nyo, lasal na yun. Okay, so, hindi naman yan pinakita sa akin. Basta ang ginawa ko noon, in-accept ko lang to. So, tinandaan ko lang to. So, sabi, pag gusto mong kunin yung voltage drop across resistor, kung saan, ano yung hinahanap mong drop, yun dapat yung nasa numerator. Tapos over yung sum. Okay, then multiplied by the total voltage. So, ganun. So, ganun lang yung tinuro sa akin. So, yun, in-accept ko na lang na ganun kasi sabi ko naman, hindi mo siguro ako niloloko ng teacher ko. Okay? So, yan ang problema pag hindi diniderive o pinuprove ng teacher, di ba? So, parang lahat ng sabihin ng teacher nyo, tama. Okay? So, yun. Siyempre, assume na lang natin. Hindi naman niya magiging teacher kasi kung kung siyempre, kung mali yun. Okay. Pero anyway,
Ganun. So, yung iba, kailangan mo na lang ilunukin, kumbaga, i-accept mo na lang na ganun. Okay? Pero dito, sabi ko nga sa klase natin, kailangan ko ipakita kasi para ma-appreciate mo yung ano. Alam niyo kung saan galing. Okay? So, pag sinabing voltage divider formula, ganito kasi yun, kaya nakuha yan. Okay? So, ito yung derivation. Okay, so may questions. Okay, kung wala naman. Okay, sige. So, next is yung current division. So, kung sa series circuit kasi, kung mapapansin nyo, ang nag-divide dyan is yung voltage. Kasi yun yung magko-consume dun sa iso-supply nito. Okay. So, parang, kumbaga, treat mo siya as kunyari ito. Hinahati mo yung voltahe. Okay, pag series. Kasi yung current is the same. Okay, kung anong kuryente dito, yung kuryente dito. Sa series, kuryente rin kay R2. Okay. Sa parallel naman, ang voltage naman ang same. Kaya hindi mo siya hatiin dito. Okay. So, ang hatiin mo ngayon kapag shunt siya or nakaparallel. So, ang hatiin mo naman dyan is yung kuryente. Okay? Kasi ang kuryente kapag pumasok dito sa node na to, malabas ito kasi isang malaking node yan. Okay? O junction. So, magsasanga ngayon yan. So, once na pagpasok mo dito, kung isipin mo, pwede rin ito na lang muna isipin para... So, pag yung kuryente dumaloy dito, magba-branch out siya. Okay, mahahati yung kuryente. Depende sa conductance or resistance. Pwede rin mo siyang tignan as conductance or resistance. Yung conductance kasi is the easiness of flow. Okay, so ibig sabihin, mas madali sa kanyang dumaloy kung mataas ang conductivity o yung conductance. Okay, so para lang kunyari, copper, mataas ang conductivity niya. So, talaga magpo-flow yung current sa kanya. Okay, so kung silver, lalo na, mas lakas yung pagdaloy nun. So, kaya usually, yun nga lang, sabi ko nga, main, kahit sa Philippine Electrical Code, ang main pa rin na ano is copper. So parang idea sa Philippine, pag gumamit ka ng Philippine Electrical Code, para sasabihin sa'yo na i-assume mo talaga na lahat yung mga computation is copper, unless na sasabihin niya na aluminum gano'n, na hindi naman copper para sa copper. Pero parang ang default natin na material is copper. Okay? Kaya sa mga wires, copper talaga ang ano. Pero syempre, sabi ko nga, may option din tayong gumamit ng aluminum conductor kasi yung aluminum kasi, sabi ko nga, hindi siya namamagnetize. Then pangalawa, magaan kasi yung mas lighter yung aluminum compared sa copper. Pero in terms of conductivity, mas less conductive siya compared sa copper. So, paano natin yun ano natin na yung pagkukulang na yun, na hindi siya ganun ka-conductive. So, para, kalimutan ko yung term sa English, pero para maano natin yun, ma-compensate natin yung pagkukulang. So, ang gagawin mo is, ito increase yung cross-sectional area. Kaya kung gagamit kayo ng dalawang kable, isa copper, isa aluminum, tapos hinahanap mo yung same na ampacity, okay, so yung carrying capacity niya, mas makapal yung yung aluminum, okay, compared sa copper. So yun, may drawback din, syempre mas malaki yung kable kasi in terms of yung conduit field. So meaning, kapag gumamit ka ng PVC pipe, papasok mo yung wires. Okay, syempre kung mataba yun, so malaki yung cross-sectional area niya. So ilang conductors lang yung pwedeng pumasok. Kasi hindi mo yun pwedeng punuin. Okay, kasi merong heating, yan eh. Kumbaga,
may ambient temperature yan na parang kailangan ano. Kasi pag masyadong maraming wires, syempre init yun. Tapos wala siyang konting space. Parang ano lang yan, kumbaga isang confined space tapos ang dami ng tao na nandoon, nag-occupy. Di ba mainit yun pag ganun? Kunyari kahit sa classroom, kunyari isang maliit na classroom tapos ang students is mga nasa 45, kunyari 50. Tapos isang napakaliit. Siyempre, di mainit yun, di ba? Kahit pa naka-aircon yan, mapifeel mo talaga na ano, siyempre may init yan. So, ganun din yung sa mga conduit natin. Okay, so ganun siya. So, balik tayo dito. So, yung conductance, so it can be also, pwede rin mo rin is, ano yan, as resistance. Okay, so depende sa ano mo. Pero same lang rin naman ng ano. So, pinakita lang dito kasi para makita niyo yung ano niya kapag conductance yung ginamit. Okay, so getting current through R sub 2 or D sub 2, kunyari, hanapin mo yung current na nagpa-flow, ito. Okay, so magsisimula tayo niyan sa alam natin mga law pa lang, which is yung KCL, kasi yung alam natin yung sa ito sa parallel circuits, so yung current na nag-separate o nag-divide. So, yun, gamitin natin yung current divide, Kirchhoff's current law. Okay? So, yung current na papasok, positive, negative yung palabas. Okay? Summation of current entering sa nodes is equivalent to 0. Okay? So, positive current kapag papasok. So, I sub S. Okay, tapos palabas yung I1. Minus I1, minus I2 kasi palabas din. Tapos 0. Okay. So pag tinranspose mo to, para mawala to, mag-plus I1 ka dito. Dito mag-plus I2 ka. Para mawala. Okay. So kung ano yung plinas mo sa left-hand side, hindi na dapat dito. Okay. Or nilipat mo na lang. Bala kayo. Basta yan lang yung ano. Okay. So IS is equivalent to I1 plus I2. Okay. So ito yung ano na yun, naiset natin ang equation. Okay, so ngayon, ang gagawin natin dito is using Ohm's law pa rin. Yung current is equivalent to B over R. Okay, so naalala niyo yung triangle. Okay, so parang ganyan. Okay. So, kailangan mo yung takpan mo yung current, B over R. Okay. Kaya, yung I sub S mo is B sub over R. Pero kung hinanap natin yung current mo na sa 2, dito, so ititira mo yan. Okay. So, ito ilipat mo dito. So, I sub 2 is equal to I sub S minus I sub 1. Okay. Where yung I sub 1 natin okay, is equivalent to okay, so B over R. So I S minus B over R sub 1. Okay? B over R kasi, pero yung R na syempre gagamitin mo is yung resistance nung R1, I1. Okay? So, yan. So, lumalabas, so negative B over R1. Okay? So, yun yung ano. Yan, kaya ito yun. Okay, tapos gagamitin na naman pa rin natin yung formula ulit natin. Okay, ng I sub S. Okay, so yeah. So ito naman ang ginawa niya is okay, so B sub I S.
So, yung total current mo kasi, teka, palabasin natin ito dito. Teka lang. Kailangan ko ng space. Okay, sige. Okay, so, paano ba ginawa niya dito? So, balik ka pa rin dyan sa formula pa rin. So, yung IS is equal to I1 plus I2. Okay. So, lumalabas B is over okay na ito. Pwede na yung BIS. Ito na lang. Yung B. Okay. So, B over R1. Tapos, B sub 2 is B over mali. Okay, so plus B over R sub 2. Okay, so hindi sila parehas ng denominator. So, to combine. Siyempre, yung LCD mo yan is R1, R2 na. Okay. R1, R2 divided by R1 is R2 times B. So, B sub R2. Dito naman, plus R1 naman. So, times B, B sub R1. Parang ganyan. Okay, tapos, same ang voltage. Kaya pwede mo ilabas. Okay. Tapos, matitira na lang dito is R2. Or R1 plus R2. 9 natin R1. Okay, plus R2 over R1. R2. Plus IF. Okay. Kaya lumalabas kapag kinuha natin yung B. Itong buong cross multiply nyo. Okay. So, pwede na lang itong R1, R2 multiply mo kay IS. Okay. So, IS times R1, R2. Tapos itong R1 plus R2 over na yun. Okay, so R1 plus. Yeah. So ito na yun. Okay. So, ganun. Ganun lang. Ngayon, since binigay na to, at ito binigay rin, yun ang equation 1 and equation 2 mo. So, gagawin mo naman is i-substitute mo yung B. Okay, so meaning, yung I sub S is equal to, sorry, I sub 2 pala. Okay, so I sub 2 is equal to I sub S. Okay? Minus V. Yung V na yun, ito na yun, yung buong to. Kakopyahin mo yan. So, I sub S R1, R2 over R1 plus R2. Okay. So, yan na yung V mo. Okay? Tapos over R1. So, divided by R1. Parang ganyan. Okay. So, okay. So, ano nang natin? Okay. So, sensya na yung racing team kasi. Sensya. Okay. So, yun. I sub 2 IS. Okay. So, ngayon ito, kapag pwede natin siyang i-multiply. Okay. So, pag minultiply mo ito, magiging over to. Okay, tapos minus I sub S. So, R1, R2 over R1 plus R2. Tapos itong R1 na yan,
para ka rin nag-multiply niya ng 1 over R1. Okay. Tinimes mo na siya. 1 over R1. Kaya magka-cancel ito. Okay, kaya ang matitira dyan is IS minus IS times R2 times 1 is R2 over R1 plus R2. Parang ganyan. Okay, so since same yung IS dyan, okay, so magiging IS times 1. Okay. 1 tapos minus R2 over R1 plus R2. Ganyan. Tapos, combine mo. So, haba rin kasi. So, combine mo to. So, IS I2. Okay, so I2 natin is equivalent to I times S times what kasi yun, so pwede mo palitan na R1 plus R2 over R1 plus R2 minus R2 R1 plus R2. Okay, kaya pag kinombine mo yan, magiging na siya, okay, same na R1 plus R2 to lalim. Okay, so R1 plus R2 minus R2. Okay, kaya cancel yung R2. So I2 natin is IS times R1 over R1 plus R2. Okay, so ito yung formula natin, current divider formula. Okay, na solving for I sub 2. So gagawin mo kung saan siya hindi dumaan, yun yung numerator mo over yung sum R1 plus R2. Then multiply mo sa total current. Okay, so ganun siya. Okay, so yung I1 dito, papalitan mo lang naman ng kaya same din naman ng formula halos niya. Okay. So yun nga lang yung R1 dito magiging R2 na. Okay, so R1 plus R2. Okay. Sensya na kayo yung I ko kasi ganyan eh. Parang ganyan. Mabala kayo sanay kayo sa I na ganito. Kasi sa electromags kasi ganyan yung naituro sa. Pero anyway, ganyan siya. Yung sa solve for current 1 sub 1. Okay? So itong dalawang to, yan yung current divider formula natin. Or pwedeng current divider rule. Okay? Bala kayo kung anong ano. Pero yan lang siya. Okay, so to solve for the current na papasok. So ito na yun. Okay. So R2, yung hindi dadaanan niya doon, yun yung nasa numerator. Then yung sum. Okay, tapos yung R1 naman. Yan. Hindi na kasi pinakita yung, yan, kaya nga pinakita ko itong para ma-derive natin ito. Okay. Tapos ito naman, pwede mo rin siyang gawin as IG2 in terms of mga G2 naman. Mga conductance naman. Okay. So, dito naman, equivalent din siya sa, okay, so kung sa G2 rin dito yung taas. Okay, so yun yung parang kaibahan niya lang kapag conductance. Okay, so kung G2 yung taas. G1. Pero pag resistance, yung kabaliktaran, yung R2, R1, R2, yun yung makita mong pagkakaiba. Okay, pero halos parehas lang yung formula na natin. Okay. So, yan. Okay, so may questions? Okay, sige. So, okay, so yun doon natapos actually yung dapat na coverage natin sa circuits. Kasi sabi ko nga, dapat ito ituturo na to sa circuits 1 nyo. Pero tinuro ko na rin kasi kung sakaling
Kasi minsan, itong bagong curriculum kasi parang medyo nalito-lito siguro yung mga parang hindi naman sa pagano pero minsan parang in-expect nila na alam nyo na, okay, yung ganito. So, kaya since yun ang in-expect nila, so yun ang gawin natin. Kaya nga, diniscuss ko na siya para at least alam niya. Pero dapat kasi ituturo pa talaga dapat sa circuits na mismo. Okay? Pero at least, pwede namang ituro ulit. Pero at least, kayang-kaya nyo na. So, meron na kayong background, kumbaga. Okay, sige. So, next, ito na yung mga additional. Ituturo ko lang kasi para meron na kayong, kumbaga, ano nyo na te, kumbaga, pagka naintindihan nyo na to. Bago pa lang kayo mag-circuits, parang nakaungos na kayo ng miski ng konti. Okay, so para at least pag-explain sa inyo, madali na lang nyo makuha. Okay, so ito yung unang analysis. So we have yung mesh analysis. Okay, so kung kanina naalala niyo yung mesh, dinefine natin, di ba? So loop siya na walang loop sa loob. Okay, so parang gano'n. Kaya mesh analysis. So mesh analysis is applicable only to planar circuits. So pag sinabing planar circuits, 2D lang, two-dimensional lang. Okay, so 2D. So pag sinabing 2D, X and Y axis. Okay? So pwede nyo siya madrawing using yung Cartesian coordinate system nyo. O yung Cartesian plane. Pwede nyo siyang i-drawing doon. Okay? And okay, sige. So basta yun. Path naman is formed whenever a set of adjoining basic circuit elements trace in order without passing through a connecting node more than once. Yun yung path. Okay. So, yun yung dadaanan mo. So, yung mga basic circuit elements natin, so, co-connect mo siya. Okay. So, kapag dumaan siya doon sa isang node, dapat di niya nadaanan ulit yun. Okay. So, yun yung para lang kunyari naglalakad ka tapos may landmark kang madaanan. Dapat once mo lang madaanan yung landmark na yun. Kasi pag nadaanan mo ulit, umiikot-ikot ka na lang nun. Okay? Pag nawawala ka na. So, gano'n. Dapat once mo lang siya daanan. Okay? Then, meron din yung tinatawag na branch, which is a path that connects two nodes. Okay? So, yun yung branch. Sanga. Okay? So, parang sanga. Yun. Gano'n. So, basta tandaan lang dito, kapag nag-mesh analysis kayo, kailangan planar kasi yun yung pinaka-importante. So, parang ganito yung gusto niyang sabihin. Pag tinignan mo tong nasa left, saka right, anong napansin niyo, class? Sinong pwede mag-volunteer? Ano napansin niyo dito? Anong nakita niyo dito sa dalawa? Yes, Miss Abeliano? Ano napansin niyo dito? Dito sa ito. Anong kaibahan niya? Meron ba kayo nakitang kakaiba? Anyone siguro sa na makapagbigay ng observation? Ano kayo maiya? Ano yung napansin nyo? Kakaiba. Ito. Sa una, anong meron? Anong to una? Planar o non-planar? Yung letter A. Letter B, planar or non-planar?
Okay, nahiya pa kayo. Okay, sige. Planar siguro po sir yung A. Planar yung A. Okay. Yung iba, ano, si Renz dyan ba yun yung sumagot? Okay. So, yung iba, anong masabi nyo? Planar po yung B. Sir, wala lang planar Ah, yung okay. Okay lang yan kasi sa ito, ano sabi niyo? Si John Kent, ano sabi ni John Kent? Planar Yung, po yung B. yung B, ang planar. Okay. Ayan, nag-away na kayo. So, yung iba. So, hindi naman na siguro tayo ano, sa survey pa tayo. Ano. Okay, so sino may sabi na A is planar? Okay. Ganito yan. Okay. So, ang planar, ulitin ko, planar is 2D. Okay, two-dimensional. Kasi plane. Actually, plane kasi yung ano yan. Pinaka ano. So, 2D plane, so meaning X and Y axis. Okay, so X, Y, parang gano'n. Okay, so yung non-planar is something na, syempre, hindi two-dimensional. So, it can be 3D or a solid. Okay. Okay, hindi na plane yun. Kasi 3-dimensional. May 3D na siya. Okay, so technical yan. So pag tinignan nyo to, itong A, mapapansin nyo dito, tignan nyo lang yung, i-ano nyo lang siya, tignan nyo siya maigi. Itong part na to, saka ito. Parang nakahiga siya sa lapag. Okay. So, kumbaga naka-flat siya. Parang flat siya sa surface. Pero pansinin niyo to, ito tong part na to. Dapat magka-idea kayo na parang ito yung nakaangat. Nakaangat to. Parang hindi kasi siya nagpa-pop pero parang nakaangat siya. Kumbaga, meron siyang third component na papunta sa inyo. Parang ganun yung itsura niya. Okay? Or pwede ring, ayun, yun ang sa tingin ko. Ewan ko nakikita yung ganun. Okay. So itong nandito, so therefore ito yung non-planar natin. Okay. Kasi itong part na to, ito. Parang nakaangat to. Ito parang flat yung iba. Ewan ko kung iba rin yung pagtingin nyo. Ano. Pero ganun siya. Parang ito nakaangat papunta sa'yo. So kung ito nakatingin ka sa top view. Okay, so kung front view ka, parang lumalabas. Okay, so yung itong buong to, flat yan. Tapos parang may wire na naka-float. Ito yung hindi, isa lang pala. So parang ano siya, pangalan nito. Yun nga. So ito yung surface mo, parang nakaangat siya. Okay? Ito naman is masyado nakalatag. So parang isipin nyo, ito flat na siya. So planar to. Bakit? Kasi para siyang nadaanan ng pison. Familiar kayo sa pison? Alam niyo yung pison? So kapag nadaanan na, flat na siya. Okay? Para lang yung mga sa BUPC, kung nakabisita kayo sa BUPC. Marami dong marami dong palaka. Okay? Tapos, syempre, sa lipanan yung palaka, may makakita ka ng minsan na flat na palaka kasi nadaanan siya ng nasagasaan. Okay? Roadkill. So, isipin niyo parang ganun. So, ito is na-flatten. Okay? Kaya, ito yung planar na siya. Okay? So, yun nga lang, kapag nakakita kayo ng ganito, itong part na to. Okay? So, ibig sabihin lang nag-jump kasi para ano na hindi siya connected. Okay? So, dito sa circuit, kapag, kunyari, actually, pwedeng ganyan, pero kung ma-stick ka talaga sa planar talaga,
na 2D lang, na hindi siya umangat. Kasi technically, umangat yan eh. Okay? Kapag nakakita kayo ng line na, kunyari, ganyan lang siya, hindi siya magkakonekta, ibig sabihin. Magkakakonekta lang yan kapag merong dot, okay? O yung node. Okay? So, yan. So, kapag ganito, hindi siya connected. Pag may dot, connected. Pero yung iba kasi, inaartehan yan. So, lalagyan niya ng gano'n. Yan. Para alam na tumalon siya o hindi siya connected. Okay? Pero kahit kung may stricto talaga tayo sa planar, ganyan lang siya. Okay? Pero hindi siya connected. So, basta magkakaroon lang siya ng connectivity kapag meron ng node or may dot na dyan. Okay? So, ganun lang. Okay. So, ano yung procedure natin dito sa ganitong analysis? Okay. So, first is to assign a clockwise mesh current in each mesh. Okay. So, it can be a clockwise or counterclockwise. Depende kung paano yung approach nyo. Okay. Pero sa akin, kung conventional current ka, assign a clockwise direction. Okay. Pero kung electron flow, pwede ka mag-assign ng counter. Pero same lang naman yun. Okay, basta babaliktarin mo lang yun yung assignment mo. And get an equation for each mesh by applying KBL. Okay, around each mesh. And express voltage in terms of mesh currents. Okay, so parang mangyari, ma-KBL ka muna. Tapos, pagka-KBL mo, gagamitin mo Ohm's law. Para ang lumabas doon is puro in terms of current na. Okay, so IR, current and resistance. Okay. So, take note lang dito, ang number of equation is equivalent to number of meshes. Kaya pagka meron kayong problem na binigay sa inyo sa picture, kung sino man maging teacher nyo, Sir Borman o ano, kunyari, ito yung circuit mo, syempre may mga dyan. Kunyari, nag-assign kayo ng mga mesh current. Kung ilan yung mesh current nyo, yun yung number of equation na kailangan na palabasin para masolve nyo lahat yung mga kailangan nyo. Okay? So, ganun lang. So, yun. Then, solve the equation for the values of the mesh current. Okay? So, ang kailangan mo dito yung algebra nyo. Okay, kaya, babalikan nyo yung papracticein nyo yung algebra. Okay? Huwag nyo kakalimutan yung algebra. So, yan. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Okay? Paano? Sample dito. So, ito yon yung circuit. Okay. So, let's say ito yung source natin, plus minus. Okay. Yan. So, assign tayo ng mesh currents. Okay. So, assuming conventional current, counterclockwise tayo. Positive current natin. Okay. So, assign tayo ng mesh current. Isang mesh current I1, mesh current I2, mesh current I3. Hindi kayo pwede mag-assign ng ganitong isang malaking mesh current kasi hindi siya mesh. Loop yun. Okay? Dinefine natin kanina. So, dapat walang loop sa loob ng loop para masabing mesh. So, ito ay mesh, mesh, mesh. Okay? So, walang ano. So, ngayon, paglabas natin dito sa plus minus na ito labas. Okay, so papasok syempre yan dito, plus minus to. Plus minus. Okay, yung i-assign mo. Okay, tapos dito naman, create ka rin ng isang mesh dito. Okay, so dito na lang. So may plus minus dyan. Okay, tapos dito naman, sa I3. Since ito yung ano, so may plus to, minus. Okay, tapos plus minus. Okay, nakakita yung kung paano inassign yung mga ano. Ulitin ko dito, ito, plus, minus. Assuming conventional current, lalabas sa positive. Okay. Papasok sa positive, minus. Okay, tapos dito, plus, minus. Okay. Then dito, plus, minus. Okay. Yan.
Dito kasi hindi ka na magano kasi nag-assign na tayo dito naman sa I3. Okay. Kasi dito yung lalabas. Meron tayong source din dito. So, parang kumbaga lalabas yung kuryente, gaganon. So, dito yung assign natin ng plus minus. Yan. Tapos dito rin yung plus minus. So, parang ganyan yung assignment mo. Okay? Tapos ako naman gagawin is yung KBL ka. Okay, so ang procedure mo, KBL, pwede mo kasing para mas ano ka, mas organize yung paggawa mo. Pwede may sulat na kunyari, KBL at loop, mesh, I1. Pero pwede mo rin sabing loop din kasi technically it is a loop din naman. Okay. So, pwedeng at mesh I1, current I1, or pwede ka mag-assign dyan ng letters. Kunyari, at mesh 1 or at loop A, pwede rin yun. Bahala kayo kasi depende naman sa kung paano ituturo ng teacher nyo, kung sino man maganda. Okay? Sundin nyo na lang kung ano sabi niya. Pero kung sabi niya, bahala kayo sa buhay nyo, kung anong gusto nyo gawin. Bahala kayo kung ano yung nakasanayan nyo na gawin. Okay? So, ganun lang, KBL at yan. Tapos mag-KBL ka na dito. Okay? So, kapag inano mo yung sa labas, paglabas, pwedeng sa labas ka titingin or pwedeng sa loob. Okay? So, gawin muna natin yung sa labas. Yung paglabas ng kuryente, yun ang titignan mo. Okay? Para makita nyo yung may compare natin. So, dalabas dito yung kuryente. So, sa plus ka. So, plus 7 volts. Okay? Tapos, lalabas dito sa minus. Okay, so minus. Ang lalabas kasi dito na current, meron tayong current dito na I1 and I2. Okay, so pag same yung current mo, okay, kasi ginawa niya dito, balik. Pero sige, sundin lang muna natin tuloy itong ginawa niya para ano. So, ang gagawin natin yung papasok, doon tayo tumingin. Okay. Pero pares lang naman ng lalabas niya. Okay. So, yung papasok. So, ibig sabihin dito tayo titingin. So, minus 7. Okay. Tapos, papasok ka dito sa plus. Okay. Tapos, syempre, KBL yan eh. So, lalabas dito, drop to dapat. Drop nito. So, ang drop nito is, according sa Ohm's law, is I times R. Okay? I times R. Kaso, ang current mo dyan, dalawang current na kasi parang may kuryente ka ditong dadaloy na galing dito, yung I1. Mapapansin mo, meron din ditong pakontrang I2. Nakikita ba? Ito, itong blue na to. So, parang pag dumaan yan dito, may pataas to, yung I2, tas yung I1 naman pababa. So, parang magkokontrahan sila. So, therefore, yan yung total current mo na magpo-flow dito sa resistor. Kaya lalabas, since assuming yung ganito yung positive natin, so positive tong I1, yung I2 mo negative, kaya lalabas I1 minus I2. Okay. Yun yung I mo. I1 minus I2. Okay. Tapos times yung resistance. Ang resistance mo is 1 ohm. Kasi R yan eh, di ba? I times R. So, ang resistance mo is 1 ohm. Parang ganyan yung dapat yan. Okay. Tapos dito, kung sa pasok tayo negative 7, so dito plus na. Okay, kasi plus yan. Plus 6. Susundan ba class? Okay, so kung may question, mag-ano lang kaya. Yan, plus 6. Tapos dito, plus 2. Plus IR, di ba kare? Kasi, so meron na naman ditong current na pababa yung I1. Yung I3 naman, paakyat. Okay. Kaya magma-minus na naman yan. So, I1 minus I3. Okay, so since papasok ka sa plus, tapos I1 minus I3. Parang ganyan. Okay, then tapos mag-multiply mo ngayon sa R. So, ang R mo is 2.
2 ohm. Okay, 2 ohms. Okay. Parang ganyan siya. Okay, tapos ikot ka, babalik ka na dun sa 7 dito. So, yun na yun, end na yun. Kaya equivalent to 0 na siya. Okay, so pag naiinano mo lang to, nire-rewrite mo. So, negative 7 plus 1, unahin mo yung constant. Yan, I1 minus I2 plus 6 plus 2 times I1 minus I3 is equal to 0. Kaya ito siya. Okay. Kaya nakuha to. Okay. So, kung titingin ka naman sa yung gaya ng kaninang ginawa natin, magsi-change lang yung sign. Pero same pa rin yung ano, kumbaga, magiging plus 7 lang. Ito yung una natin ginagawa. Sige, gawin tuloy natin para makita mo. Pero yung mabilisan lang. So, plus 7, diba? Plus 7. Tapos minus 1. IR o RI na lang ginawa natin. Tapos yung current. Ganun pa rin. Basta in-assume mo to na positive current mo. So, I1 minus I2 pa rin. Tapos, plus, pagpalabas is minus na. So, ito ay minus 6. Okay, minus 6. Tapos, minus ulit. Okay, tapos 2 times. Same pa rin. So, I1 minus I3. Tapos, ikot ka. Is equal to 0. Okay. So, kung titignan mo, kapag tinranspose mo to sa right-hand side, ganun din ang lalabas na result. Mag-change yung sign nila. So, minus 7 to plus, tapos plus. So, yun, same pa rin, pero ano. Kaya ibig sabihin, kahit ano yung way ng pag-analyze nyo, basta alam nyo yung kung ano yung ginagawa nyo, hindi kayo magkakamali. Okay, kahit lito-lituhin pa kayo ng teacher. Kasi minsan yung mga teacher naglilito eh. Okay. Pero kasi na-expect nila. Kasi depende rin kasi yan sa kung paano tinuruan yung teacher din. Kasi ganun naman talaga. Okay, kasi kung nasanay din yung magtuturo sa inyo na ganito siya, ganito yung ano. Kasi iba-iba sila eh. Si Sergeant Lo parang conventional siya. Si Lot parang nag-electron flow yata yun. Hindi ko sure, pero anyway, basta kahit ano yung gamitin nila. Okay? At least alam nyo na kung paano gagawin yung... Kasi ito yung pinaka-importante. Kailangan makuha nyo itong mga equations na to. Then kung gusto nyo kunin yung result, algebra na lang actually. Okay? So, algebra na lang siya. Kaya, yeah. Okay, ang oras na ba? Kasi may exam pa kayo. 9:30. Siguro mga ano pa. Tapusin ko lang siguro to. Then bigay ko na yung activity nyo. Okay, sige. So, dito naman sa next. Okay. So, alam niyo na. So, hindi ko na anin yung ano. So, gamitin na natin yung kung paano niya in-analyze. Okay. So, dito sa I2 naman tayo. So, pwede ka na magsabi KBL at loop B or at mesh I2. Okay. Tapos, negative 1. So, negative 1. Tapos, ito yun, negative 1. So, kung papasok yung tinitingnan natin. So, negative 1 times yung current. Okay. So, i-assume pa rin natin na yung mga na-set up na natin yung current na nag-flow. So, dito, negative 1 times I1. Okay, so I1. Wait lang. So, I1 minus I2. Okay, so ito pa rin yung current kasi na yun na nagpo-flow. So, I1, I2. I1, I2, negative. Tapos dito, plus. Okay, so plus 2
Kung titignan nyo dito, ang current lang na nagpa-flow kay 2 ohm, si I2 lang. Wala namang iba, di ba? Kaya 2I2. 2I2 lang. Okay? Kasi wala namang iba. Pagdating dito, minus 3. Tapos, merong current dito. Pag ganito, merong pag ganyan. Okay? So, I3, okay, minus I2. Okay? So, yun. Tapos, ikot ka na ulit, babalik ka na. Kaya is equivalent to 0. Okay? So, ito naman pangatlo. So, dito naman siya. So, minus 2. Tapos, I1 minus I3. Okay, so, minus 2, I1 times I1 minus I3. Minus 6. Okay. Pagdating dito, plus 3. Tapos, I3 ulit minus I2. Pagdating dito is plus 1 times. Wala namang ibang kuryente dito magpo-flow kundi I3 lang. Dito sa side. Okay. Kagaya rin dito, I2 lang. So, gano'n. Kaya, ayan, so I3. So, yun na yan. Tapos, ikot ko ulit. 0 na. Babalik na dito. Okay. So, ganun lang yung pag-setup niya. Okay. Tapos, pagka nakuha nyo na yan, gagamit na kayo dito ng algebra. So, actually, yung mga methods dito, pwede kayong gumamit ng elimination, substitution, ganun. Tapos, pwede rin kayong gumamit ng determinants. Alam nyo ba yung mga yon na technique? Okay, so, sa algebra nyo. Okay, sige. So tuloy, ano ba? Bibigyan ko tuloy kayo ng activity dito na gagawin niyo yun. Kasi para ma-review kayo. Okay. So, siguro pakigawa na lang yung ano nito. Using methods, iba-ibang methods. So, try niyong gawin to. Okay, para mapalabas to 3 amperes. 2 amperes saka 3 amperes. Okay. So, pwede rin kayong mag-calculator techniques dyan. Kaso lang, siyempre sa ngayon, di pa yan masyado ni-encourage. Kailangan yung mano-manong way to solve yung ito. Okay. Okay, sige. So, next is, check ko lang ilang slides pa to. Ano pa pala? Sige, so, yung iba bukas naman, tuloy.